Malinaw ang direksyon ni na Brian Alcid, ni na Han Dilaw, at ng buong Team Marcos Lawag. Palagay ko, yung pinakamadaling lumapit kay President Ferdinand Marcos ay lahat po ng miyembro ng Team Marcos. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nag-eendorso kina Brian Alcid bilang mayor ng Lawag City at Han Dilaw sa pagka-vice mayor. Kasalukuyang konsehal ang dalawa at nangunguna sa Team Marcos sa Lawag na nasa ilalim ng 1st District ni Congressman Sandro Marcos. Ang kakaiba rito, ang pinapatalsik ng Team Marcos ni BBM ay si Michael Marcos Kion, pinsang buo niya. Anak ni dating Governor Elizabeth Marcos Kion na kapatid ng diktador. Matagal nang balwarte ng mga Fariñas ang 1st District, lalo na ang Lawag. Pero unti-unti silang naubos simula noong 2019 at lalo na noong 2022 nang manalo si Sandro kasama ng tatay niya. Hindi naman sikreto sa mga Tagalawag na hindi kasundo ng mga Marcos si Kion. Pero noong 2022 lang umabot sa puntong nag-endorse ang mga Marcos ng kalaban ni Kion, kahit pa unity ang plataporma noon ni BBM. Lalong uminit ang 2025 elections dahil wala nang pinatakbo ang mga Fariñas pero hindi pa rin kinampihan ng mga Marcos si Kion. Kung pagbabasehan ng makinarya sa Bara-Barangay, dehado si Kion at si Vice Mayor Carlos Fariñas. Kahit hindi sila magkatandem, parang pareho na rin silang bumabangga sa Team Marcos. Ang 80 kasi na barangay sa Lawag, Team Marcos na. Naubos daw ang mga Fariñas na kapitan noong 2023 barangay elections. So it was like a coup d'etat in preparation for the coup d'etat now. What's happened now has really severely disappointed many people that I should be treated in this manner like I'm talagang kalaban. Not that I don't even have a shred of Marcos blood in me. Hello, Bacho family. Pasaring ng presidente, hindi raw kasi nakikipagtrabaho ng maayos si Kion kina Sandro at Ilocos Norte Governor Matthew Marcos Manotoc na anak naman ni Amy Marcos. Kailangan natin ng mga leader na bukas ang isip, handang makipagtulungan sa Primero Distrito, sa probinsya, sa buong pamahalaang pambansa. Dahil sa totoo lang, hindi natin ito nakita sa mga nakaraang taon. I have my own mind. And people accuse me of being matigas ang ulo. But I am because I have prinsipyo. Ang napili ni BBM na suportahan ay si Alcid na isang negosyante. May-ari ng isang construction company na maraming projects sa Ilocos Norte. Kahit nakaupo bilang Lawag City Councilor simula noong 2022, may hindi bababa sa 4 na projects pa rin siyang nakuha sa Lawag City. Pero ang nag-award ay hindi City Hall, kundi DPWH 1st District Office. Siyempre may delikadesa naman ako. Hindi naman makapal ang mukha ko na gano'n. Marami naman akong negosyo, hindi lang yan. Sa nakalap naming mga kontrata, nasa higit 20 ang proyektong nakuha ng kumpanya ni Alcid mula 2022. Kung hindi mula DPWH, mula mismo kay Manotoc sa Kapitolyo, at nitong Pebrero lang, nakakuha siya ng proyektong magkakadugtong na farm-to-market road sa city government ng Batak. Law-abiding citizen naman ako. Wala naman akong mga kaso kahit ano. Kahit tignan yung track record ko, wala pa akong kaso. Sabi ni Alcid ay focus lang ang Team Marcos sa kanilang mga platapormang pang-agrikultura, urban development at anti-bullying. Good morning, Apo. Ang sabi naman ni Kion na nakakadalawang termino na bilang mayor, kita naman daw ang mga development na pumasok sa Lawag habang mayor siya. Pero para raw bang sinasabotahe siya ng mga kamag-anak. Magbubukas na sa katapusan ng buwan ng SM Lawag. Maganda sa local economy pero tiyak na lalala ang traffic. Hindi pa raw sumasagot si Sandro sa proposal na pinasa niyang ang SM na ang gagawa ng panibagong kalsada. We submitted that to the 1st District. Until now, nothing. We're talking about billions of pesos of investment in Lawag, meaning that Lawag is progresivo, it's prospering. I think that's another reason why people want to get hold of Lawag. Tapos, bigat na po, napantayo ng kampanya G-Market. Kung dati,
Mainit ang tapatang Marcos at Fariñas. Ngayon, Marcos versus Marcos. At parang referee na si Vice Mayor Carlos Fariñas na anak ni dating Governor Rudy Fariñas. Natatawa nga ako in a way na parang I realize life is too short not to have enemies. So, makiusap ka lang na maigi sa kanila, wala ka naman issues. Mas komportable si Kion na tawagin ang sarili niyang opposition sa lawag kaysa kay Fariñas. Pero sa nagdaang council session, ang Team Fariñas ang nag-privilege speech sa sinasabi nilang lantarang vote buying. May pa idikwa apo, idikwa, nada, makungkun agdatang tibotos, palimet, sikreto at dignidad na basit. Tatapo, at pipila aming nga tao, makita tayo nakatadigtok pila. Makita tayo all around the Philippines at the disqualification, at the show cause orders, the COMELEC and everything. Dito'y province of Ilocos Norte, awang pa'y nakita ni Mesa, get super na rampant vote buying dito'y Ilocos Norte, Mr. Chairman. Pinuntahan namin ang sinasabing lantarang bigayan at nakakita nga kami ng pila sa isang covered court na may mga umaalis na may hawak na envelope at pilahan sa isang bahay na may poster ng Team Marcos. Kinoroborate ng 3 residente ang nangyaring bigayan dahil sila raw mismo ay nakatanggap sa isa sa mga lugar na to. Nasa listahan daw ang mga pangalan nila at Team Marcos ang nagbigay. Hindi naman ibig sabihin kung may poster ako sa mga pilahan ay may nangyayaring kababalaghan. Yun ang masakit kasi every time na lang na may mga kababalaghan dito, ina-accuse sa amin. Pero lahat naman ng magaganda nasa kanila, lahat ng masasama nasa amin. Yun ang masakit na part. Kami, kung alam nyo, dito sa amin, wala kaming linalabas na fake news. Pagkatapos naming i-report ang mga pilahang ito, kinabukasan ay may inaresto ang Lawag City Police na isang babae na bumibili naman daw ng boto para kay Kion. It's funny that the show cause order is circulating online, but we have not received it. Okay, so we cannot respond appropriately until we receive the official show cause order. Sigurado namang mananatili ang Marcos Dynasty sa probinsya. Magpapalitan lang sila Manotok at ang tita niyang si Cecilia Araneta Marcos sa pagka-governor at vice-governor. Ano post sa panibagong termino sila Sandro at 2nd District Congressman Angelo Marcos Barba. Presidente pa rin si BBM. Baka nga sa kanilang lahat ay si Amy Marcos lang ang nanganganib sa kanyang Senate re-election. Ang mga Fariñas minabuti na wag muna raw lumaban ngayon bukod kay Carlos. Sino naman foolish enough to challenge a sitting president, senator, lahat na sila, parang it's not worth it. And I'm very saddened that I have to go through this. But, come what may, I've stood my ground. May 83,000 ang botante sa Lawag City. Dito ang sentro ng Ilocos Norte at maraming investment ang papasok dito lalo pat Pangulo si BBM. Crucial sa lifeline ng isang dinastiya ang maalis ang mga kalaban nito, maliit man o malaki, kahit kamag-anak pa. Kudeta ng mga Marcos laban sa isang Marcos. Ganyan ilarawan ni Mayor Michael Marcos Kion ang eleksyon dito sa Lawag. Mula politika hanggang pamilya, sira ang pangako ng unity. At ang mga tagalawag, pipili sa pagitan ng iniendorso ng dinastiya at ang itinakwil ng dinastiya. Lian Bon Rappler, Lawag City, Ilocos Norte.